Tuloy na nga nakumbinsi itong si Joanna dahil sa karami-rami niya ng utang ay wala na siyang option kundi ibenta na nga ang naturang restaurant para makabayad sa napakalaki nilang utang sa bangko. Wala na rin siyang magagawa sapagkat tuluyan na nga nawala ng customer ang kanyang restaurant. Kaya naman agad-agad ay nagpaskil na nga siya ng for sale sa harap ng restaurant nitong si Ina. Kung kahit ito napansin ng kanyang tauhan at agad ay sinugod niya ito, ang mali ni Ina ay nakalimutan niya na nasa teritoryo siya nitong si Joanna at kailanman hindi siya lulubayan nito hanggat hindi ito makasakit. Alam ni Joanna na kung gaano kahalaga para kay Ina ang naturang restaurant. Alaala yun ng kanyang Lola Arya, ngunit wala nang pakialam itong si Joanna sapagkat sa pagkakaalam niya kasi ay patay na itong si Lola Arya. Kaya sa tingin niya kahit ano man ang gawin niya ay wala nang pakiramdam ang mga patay para sa kanya. Ang hindi niya alam ay buhay si Lola Arya kung kaya tumaharang nga itong si Ina na gagawin niya ang lahat makuha lamang ang naturang restaurant. Ngunit nahirapan lamang siya sapagkat pinagtulungan nga siya ni Amy at ito ang si Joanna. Ginudgud nga siya sa cake. Mabuti na lamang at dumating ito si Francis at dito ay natigil ang kanilang kahibangan. Naiyak si Joanna, malungkot siya. Hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin kay Arya. Dito nga ay nanghihinayang siya sa pagkakataon sapagkat alam niya kung gaano kahalaga ang restaurant para kay Lola Arya. At nang masabi na nga niya ito, sinabi ni Lola Arya na wala siyang sama ng loob kung ang resto ay napunta sa kanya. Ngunit ang basta itapon na lamang ito na parang walang halaga ay hindi matanggap ni Lola Arya. Kung kaya naman itong si Lola Arya ay gumawa ng paraan. Kinausap niya ang isa niyang kaibigan magpa-as-if na siya ang bibili. Ngunit ang totoo ay mapupunta din sa kanya ang kanyang restaurant dahil babayaran niya ito ng panihim. Samantala, sa pangalawang pagkakataon ay kukumbinsihin nga ni Ina itong si Joanna. Ngunit paglalaroan lamang siya nito, paluluhurin pa niya. Susundin naman nitong tanga-tangang si Joanna sa pag-aakalang maayos kausap ang kanyang kaharap. Alam naman niya na talagang dati pa ay mahirap kausap itong si Joanna dahil pulong-puno ito ng insecurities. Sumunod siya sa lahat ng pinapagawa ni Joanna. Lalo nang lumuhod siya at pinahalikan pa ang kanyang sapatos. Ngunit magugulat na lamang siya sapagkat biglang darating ang tauhan na itong si Joanna upang ibalita na nasa labas ang bumili ng kanyang resto. Kaya naman nainis itong si Ina. Nakakalokang pinagtatawanan pa ni Joanna itong si Ina matapos niyang gawin ang lahat na kasamaan dito kay Ina. Sinabi niya dito kay Ina na talaga nasatisfy siya sa laro na ginawa nga nito ang si Ina kung saan naging utu-ututi ito at talagang nagagawa niyang paglaruan lamang. Hindi din naman kasi nag-iisip itong si Ina. Palibhasa ay gustong-gusto niyang makuhang muli ang resto ni Lola Arya. Wala na nga nagawa itong si Ina kundi umalis na lamang at nanghihinayang na hindi niya makuha itong restaurant na inaasam niya para kay Lola Arya ang kanyang ginagawa. Tinawagan niya itong si Lola Arya. Sinabi ni Lola Arya na huwag nang alalahanin ang bagay na iyon sapagkat gumawa na siya ng paraan at magugulat na lamang siya dahil ibabalita nga ni Lola Arya na sa kanilang namuli ang Arya's restaurant. Kinabukasan ay tuwang-tuwang nag-celebrate ni si Joanna dahil sa wakas ay naibenta na ang kanyang restaurant. Pinabaklas at gagawin sana niya ang isang party sa loob bago ito ibigay sa iba. Ngunit dumating itong si Ina upang sabihin na itigil ang kanilang selebrasyon sapagkat hindi na nila pwedeng gawin yun sapagkat siya na nga ang may-ari. Laking gulat nitong si Ina. Hinihiya siya sa kanyang sarili dahil kahit anong gawin niya ay si Ina pa rin ang nananalo. Talunan pa rin itong si Joanna.